Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clarice. Sana po mabasa niyo ang sulat ko at sana ma-narrate niyo rin po sa channel ninyo. Simple lang po ang buhay ko dati. Masaya ako bilang asawa at nanay. Hindi man marangya ang pamumuhay namin. Masaya at kontento na ako. Basta kompleto kaming pamilya. Sapat na sa akin yon. Nagsimula ang lahat ilang buwan matapos umalis si James, ang asawa ko, para magtrabaho sa Middle East. Mahigit 3 taon na siyang OFW. Nung una, masipag naman siya magpadala ng pera. Laging nagpapadala ng balikbayan box para kay Bea, ang anak namin. Pero habang lumilipas sa mga taon, ramdam ko, Kuya Dax, unti-unting may nagbabago sa kanya. Nung una kasi excited pa siya pag nagvi-video call kami. Madami siyang kwento at tanong siya ng tanong kung kumusta na kami ni Bea. Pero unti-unti, napapansin ko parang napipilitan na lang siyang makipag-usap sa amin. Madalas hindi na niya nasasagot ang mga tawag namin. Palaging may dahilan na busy siya. Kapag nag-uusap naman na kami, parang laging may ibang iniisip. Kapag tinatanong ko siya kung bakit, laging trabaho ang dahilan. Hindi ko naman masyadong pinagtuunan ng pansin yun kasi iniisip ko na baka busy nga lang talaga siya sa trabaho. Pero parang sinasabi ng instinct ko, may kakaiba. Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, napasilip ako sa social media. Hindi ko naman ugaling mag-stalk, pero ewan ko ba noong mga oras na yon, parang may humihila sa akin para silipin ang account ng asawa ko. Doon ko nga nakita na may isang babaeng nagtag sa kanya ng isang post. Picture nila sa isang beach, magkatabi, magkaakbay, at may caption pa na "From workmates to lover." Nung una gusto ko lang ipagpilitan sa sarili ko na barkada lang talaga sila. Pero hindi ko kayang lukuhin ang sarili ko. Iba yung mga ngiti nila. Iba yung body language. Parang sinaksak ang puso ko, Kuya Dax. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng pagtitiis, lahat ng pangungulila ko sa kanya, lahat ng sakripisyo ko, ganito lang pala ang kapalit. Buong araw akong tulala. Buong gabi akong umiiyak habang yakap-yakap ko ang una niya sa kama namin. Hindi ko alam kung kanino ko ibubuhos yung bigat na nararamdaman ko. Hindi ko naman maikwento sa kaibigan ko. Hindi ko rin maikwento sa pamilya ko. Ayokong malaman nila na may matindi akong pinagdadaanan. Isang araw para akong zombie. Ginagawa ko lahat ng kailangan ko para kay Bea. Lahat ng gawaing bahay. Hanggang sa pag-aalaga sa anak namin. Pero para akong wala sa sarili. Isang gabi, tulog na noon si Bea. Nakaupo lang ako sa sala. Hawak ang isang bote ng brandy na naiwan ni James bago siya umalis. Naisip kong inumin niyon. Baka kahit papaano kasi gumaan ang pakiramdam ko kung maglalasing ako. Hindi ko naman talaga bisyo mag-inom. Pero ng mga oras na yon, wala na akong pakialam. Kinuha kong isang baso, nilagyan ng yelo, tapos pinuno ng brandy. Nilagok ko ng dire-diretso kahit napapangiwi ako sa hapdi sa lalamunan. Hindi ko na namalayan ang oras. Ang alam ko lang, nag-iisa ako sa sala. Umiiyak at dahan-dahang nilulunod ang sarili ko sa alak. Hanggang sa may kumatok. Si Eric. Kumpare namin at ninong ni Bea. Bit-bit niya ang paboritong fries ni Bea. At may dala rin siyang maliit na paper bag na may laruan. Natural na sa kanyang pagdalaw. Lalo na kapag may pasalubong para sa inaanak niya. Pagkakita niya sa akin, kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. "Mare, ayos ka lang ba?" Tanong niya na medyo nag-aalangan. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil talagang kailangan ko ng karamay.
Pero bigla akong napaiyak ulit sa harapan niya. Kaya lumapit siya sa akin. Inilapag ang dala niya sa lamesa at naupo sa sofa sa tapat ko. Tinanong niya ako kung okay lang ako, pero nagpatuloy lang ako sa pag-iyak. Maya-maya, humarap ako sa kanya at pilit nang umiti. Pare, samahan mo naman ako sa pag-inom mo. Sabi ko sa kanya sa paos na boses. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumango siya at kumuha ng baso sa kusina. Sabay lagay ng konting alak para sa sarili niya. Tahimik kaming uminom at wala pang 5 minuto. Nagsimula na akong maglabas ng sama ng loob. Isinalaysay ko sa kanyang lahat. Kung paano ko nakita ang post na nakatagang kumpare niya. Kung paano ko naramdaman ang pagbabago ni James. Kung gaano kasakit malamang sa ibang babae niya ibinubuo sa mga yakap at halik na ako dapat ang nakakatanggap. Habang nagsasalita ako, ramdam kong hindi na ako makahinga sa bigat. Si Eric naman ay tahimik lang na nakikinig. Minsan sumisinghot. Minsan pinipisil ang kamay ko sa tuwing hindi ko mapigilan ang luha ko. Hindi ko napansin, Kuya Dax, na habang nilalabas ko ang lahat ng sama ng loob ko, unti-unti ring nagbabago ang tingin niya sa akin. Mas naging malambing ang mga haplos niya sa kamay ko. Mas nagtagal ang mga titig niya sa mga mata ko. Parang gusto niyang saluhin lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin noon. Kung dahil lang ba sa dami ng alak na nainom ko, sa sama ng loob na dinadala ko, o kung may matagal na siyang itinatagong damdamin para sa akin. Pero hindi ko siya inawat nang dahan-dahan siyang lumapit at inilapat ang palad niya sa pisngi ko. Mainit ang kamay niya. Magaan ang bawat haplos at hinayaan ko lang siya. Dahan-dahan niyang hinagod ang likod ng palad ko gamit ang hinlalaki niya na para bang sinasabi ng bawat haplos niya na hindi ka nag-iisa, hindi kita iiwan. Tumingin ako sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ko. At sa isang iglap, wala nang salitang kailangan. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ramdam kong init ng hininga niya na dumadampi sa balat ko. Hinaplos niya ang pisngi ko gamit ang likod ng kamay niya. Hindi pa rin siya humahalik. Parang binibigyan niya pa ako ng pagkakataong umatras kung gusto ko. Pero hindi ako umiwas. Bagkos ay pumikit ako. At doon ko naramdaman ang pinakamainhing halik na naranasan ko. Sa una ay magaan lang ang pagdampi ng labi niya. Hindi ito demanding. Hindi rin mapangahas. Parang halik na nagtatanong at naghihintay ng sagot na pagsang-ayon. Kaya nang gumalaw ang labi ko at gumanti ng halik, doon na nagsimula ang lahat. Inirap niya ang braso niya sa likod ko. Niyakap ako ng buong buo. Habang magkalapit ang labi namin, marahan niyang hinawakan ng bewang ko. Pinisiliyo ng banayad. At dahan-dahan niyang pinagapang ang palad niya sa likod ko. Hinahaplos ang bawat hibla ng buhok ko, pababa sa bato ko. Ramdam ko ang pag-iingat niya. Ramdam ko na pinipigil niya lang ang sarili niya. Nang bumitaw siya saglit sa halik, nagtagpo ang mga mata namin. Parehong puno ng pag-aalinlangan. Parehong puno ng pagnanais. Dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng damit ko. Tumingin muna siya ulit sa akin, parang humihingi ng pahintulot. Kaya ang ginawa ko ay tumango lang ako. Iniangat niya ang damit ko pataas ng dahan-dahan. Ramdam ko ang tibok ng puso niya na parang tumutugma sa tibok ng puso ko. Pinagapang niyang halik niya sa leg ko, pababa sa balikat, habang ang mga kamay niya ay maingat na humahaplos sa likod ko. Sa bawat haplos ay parang tinatanggal niya ang sakit na nararamdaman ko, na parang sinasabi niyang, nandito lang ako at hindi kita iiwan. Hinawakan niya ang mukha ko
at dahan-dahang inihiga sa sofa. Umupo siya sa tabi ko. Pinagmasdan muna ako. Parang sinusuri kung okay pa ako. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, walang ibang tunog kundi ang may hinang-hiningan namin at ang tibok na mga puso namin. Dahan-dahan niyang ginabayan ang katawan ko. Sa bawat sandali, ramdam ko ang pag-iingat niya. Bawat galaw, bawat haplos, puno ng pag-aalaga. Hanggang sa tuluyan naming naabot ang sandaling matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang maramdaman kong mahalaga ako kahit sa maling paraan. Nang matapos ang lahat ay tahimik lang kaming nakahiga sa sofa. Nakahilig ako sa dibdib niya. Pinapakinggan ang mahinang pagtibok ng puso. Ni isa sa amin ay walang nagsalita. Walang gustong sirain ang katahimikan. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan ko ang lahat ng sakit. Sa loob ng ilang oras na yon, ako ulit si Clarice na buo ang pagkatao. Hindi si Clarice na iniwan. Hindi si Clarice na niloko. Kundi si Clarice na may karapatang maramdaman na mahalaga pa rin siya. At sa gabi ngayon, hindi ko pinagsisihan ang nangyari. Kahit alam kong mali at kahit alam kong may kapalit. Doon nagsimula ang lihim na hindi ko na kayang itago pa. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa normal ang buhay ko. O at least, pilit kong pinalabas na normal na ang lahat. Gumigising ako sa umaga para asikasuhin si Bea. Naglalaba, naglilinis ng bahay, nagluluto kagaya ng dati. Pero sa bawat ginagawa ko, kahit gaano ko pilit na mag-focus, nandun pa rin siya. Si Eric, palagi siyang nasa isip ko. Hindi ko siya matawagan. Hindi ko rin siya ma-message ng isang simpleng good morning. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano siya harapin ulit. Hanggang sa isang hapon nga, habang nagpapaligo ako kay Bea sa garden, dumaan siya. Dala-dala niya ulit ang paboritong fries ni Bea. May bit-bit pang bagong laruan. Nginitian niya ako. Yung simpleng ngiti na parang sinasabing ayos lang siya at ayos lang ang lahat. Pinilit kong ngumiti pabalik, pero ramdam ko, kumakabog ang dibdib ko. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Ano mare, kumusta? Kumusta naman kayo ng inaanak ko? Kaswal niyang pagbati. Okay lang naman kami. Mahina akong sagot habang sinusuklay ko ang buhok ni Bea. Hindi naman kami nagpahalata. Hindi kami nag-usap ng tungkol sa nangyari sa amin. Naglaro siya kasama si Bea sa garden habang ako naman ay nakamasid lang sa kanila mula sa balkonahe. Mula nga noon ay naging madalas ang pagbisita niya. Minsan may dalang pagkain, minsan naman ay wala. Pero palagi siyang may dahilan para dumaan. Sasabihin niya lang na namimiss ko lang ang inaanak ko. May bibigay lang ako. Ilan lang yan sa mga ginagawa niyang dahilan. Minsan habang nagpapahinga ako sa sofa, tatabi siya. Magkukunwaring nanonood ng TV. Simpleng tapik sa tuhod ko kapag may joke si Bea. Simpleng pag-akbay na parang walang mali siya. Pero para sa aming dalawa, bawat hawak, bawat dampi, parang apoy na dumidikit sa mga balat namin. Isang gabi, habang tulog na si Bea sa kwarto niya, naiwan kaming dalawa sa sala. Nanood kami ng isang gag show sa TV. Tahimik lang kaming dalawa noon at tanging liwanag lang na nagmumula sa TV ang liwanag sa sala. Habang nakaupo ko sa gilid ng sofa, naramdaman ko ang kamay niya na marahang humahawak sa mga kamay ko. Hindi ko siya tiningnan at hinayaan ko lang ang ginagawa niya. Hindi ko rin binawi ang kamay ko.
Maya-maya hinila niya ako papalapit. Napasandal ako sa dibdib niya. Niyakap niya ako mula sa likod. Mainit ang katawan niya. Ramdam ko ang mahinang paghinga niya sa bato ko. At doon ay hindi na nga namin napigilan uli. At sa pangalawang pagkakataon, may nangyari muli sa amin. Pagkatapos ay tulad ng dati. Walang salitang namagitan sa amin. Nakahiga ako sa dibdib niya habang nilalaro niya ang buhok ko. Sa labas ay tahimik ang gabi. At sa loob naman ng bahay ko, pinakikinggan ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, mabigat, at pakiramdam kong totoo yun sa akin. Pero alam ko sa bawat minutong lumilipas, mas lumalalim ang hinihila naming kasalanan. Hanggang isang gabi nga, habang nagliligpit ako ng pinagkainan namin, narinig ko ang boses ni Bea mula sa likuran ko. "Ma, bakit lagi pong nandito si Ninong?" Tanong niya habang nakaupo sa tabi ni Eric. Mabilis akong nagkunwaring abala sa paghuhugas ng plato para hindi ako makitang natigilan. Narinig ko si Eric. Pilit na pinapasaya ang boses niya. "Ito talagang inaanak ko, oh. Siyempre namimiss kita. Kaya palagi ako napapadala ng bisita dito sa inyo. At para pati alam kung okay lang kayo ng mama mo. Di ba best friend ko ang papa mo? Ibinili niya kasi kayo sa akin bago siya umalis." Narinig ko ang tawa ni Bea. Tawa ng isang inosente at walang kamalay-malay sa bigat ng kasalanang nagaganap sa pagitan namin ng ninong niya. Pero ako, Kuya Dax, para akong sinampal ng realidad. Sa murang edad pala ni Bea, napapansin din niya na napapadalas ang pagbisita ng ninong niya. Kinagabihan matapos makatulog ni Bea, naiwan kaming dalawa sa may biranda. Nakatayo si Eric sa may railings. Nakatanaw sa mga ilaw ng kapitbahay. Ako naman ay nakaupo sa upuan at yakap ang sarili kong tuhod. Eric?" Mahina akong tawag sa kanya. Lumapit siya at lumuhod sa harapan ko. Hinawakan niya mga kamay ko. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na kahit hindi magsalita, alam na namin ang nasa loob ng isa't isa. Pinisil niya kamay ko ng mahigpit na para bang ayaw niya akong bitawan. "Mare, kaya pa nating ituloy ito, di ba? Wala naman nakakalam eh." Umiling ako at hindi ko na napigilang umiyak. Hindi na ako umiiyak para sa sarili ko. Umiiyak ako para kay Bea. Para sa pamilyang sinira ng asawa ko. "Hindi to tama, Eric. Niloko ako ng asawa ko, oo. Pero anong ginawa ko ngayon? Sa ginawa ko ngayon pareho na kami." Bulong ko habang umiiyak. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya puno ng lungkot. Parang gusto na ring umiyak. "Pero mahal na kita. Mahal na kita, kayo ng anak mo." Sabi niya habang nangingilid ng luha niya. Sa totoo lang ay mahal ko na rin siya at hindi ko na kailanman may tatanggi yun. Pero minsan, kahit mahal mo, kailangan mong piliin ang tama. Tumayo ako at marahan kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Pumasok ako ng bahay at iniwan siya sa biranda. Narinig ko pang mahinang pagbuntong hininga niya kahit medyo nakalayo na ako sa kanya. Simula nga noon ay hindi na siya bumalik. Niwala ng tawag, wala na rin text. Tahimik na ang bahay. Tahimik na rin ang buhay naming mag-ina. Nung una tinatanong ako ni Bea kung bakit hindi na bumibisita ang ninong niya. Pero sinasabi ko na lang, busy na ang ninong niya sa trabaho nito. Aminin ko, Kuya Dax, nasanay na akong may kausap tuwing gabi. Sanay akong may kapiling kapag dumidilim ang mundo ko. Madalas hinihintay ko pa rin na minsan na may kakatok sa pinto namin. Kung minsan naman ay bigla ako napapatingin sa cellphone ko. Umaasang may simpleng
kumusta ka na mula kay Eric. Pero wala. Totally na nahimik siya at wala nang paramdam. At sa katahimikan na yon, tinanggap ko na rin na hindi naman talaga kami para sa isa't isa ni Eric. Kaya ipinagpatuloy na lang namin ang buhay namin ni Bea. Naging mas close kami at mas marami na akong oras para sa kanya. At sa bawat halakak niya, sa bawat yakap niya bago matulog, doon ko naramdaman na tama ang pinili ko. Si Bea ang rason kung bakit ko kinailangang maging matatag. Si Bea ang rason kung bakit ko kinailangang lumaban sa tukso. At si Bea ang dahilan kung bakit ko natutunan kung ano talagang ibig sabihin ng pagmamahal at isang tabi ang sarili mong sakit para sa ikabubuti ng taong umaasa sa iyo. Hindi ko pinagsisihan na nangyari sa amin ni Eric, Kuya Dax. Dahil sa kanya, naalala ko na kaya ko palang mahalin ulit kahit na wasak ako. Dahil sa kanya, napuna ng mga puwang sa puso ko kahit sandali lang. At dahil sa kanya, nakalimot ako sa lahat ng galit at pait. Kung minsan naiisip ko pa rin siya, minsan napapangiti pa rin ako sa mga alaala namin. Pero hindi na masakit katulad nung una. Hindi na rin ako nakakaramdam ng lungkot dahil naintindihan ko na may mga taong dumarating sa buhay natin para ipaalala kung gaano tayo kahalaga. Hindi para magstay sa buhay natin, kundi para ipakita kung paano natin dapat pahalaga ng sarili natin. Tuluyan na rin nga pala kaming naghiwalay ni James, ang asawa ko, dahil nagsama na sila ng tuluyan ng kabit niya. Nahirapan akong ipaliwanag sa anak namin ang naging sitwasyon namin ng papa niya. Pero sa huli, naintindihan naman niya na kami pa rin ang mama at papa niya, pero hindi na lang pareho ng dati dahil may kanya-kanya na kaming buhay. Parati pa rin kinakausap si Bea ng papa niya through video call para doon man lang ay hindi niya maramdaman na kahit hindi na kami magkasama ng papa niya, okay pa rin kami, na magkaibigan pa rin kami ng papa niya. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Clarice at ito ang true confession ko.